Guys, did you know that the MLB BM7 World Championship is about more than just intense battles? Yes, OnePlay has officially launched a stunning super collection of trading cards. Today, I have two different sets of physical cards with me. The Elite Series Trading Card Collection and the Super Series Trading Card Official Sample. This card features all M7 players. Okay guys, let's open it. The first one is Daylight. Wow! The next one, Poyet. Wow, the Team Aurora, Lunar, Rosa, and Pagu. Wow! Now for the main event, the Super Series. Let's unbox this exclusive sample. I'm so excited. Let's go! Wow! First, I'm going to show you. These are the sample cards. There are 14 card types with a total of 730 different designs, which include the top 8 players, teams, the champions, and more. This card will be combined into different packs based on probability, waiting for you to pull them at random. Today, I'm going to focus on the uniqueness and value of each specific card type. Below, you'll see the 14 cards types divided into B, A, S, SP, and so on. Here we go! The first look at the M7 Super Series. Wow! Look at the shimmer! The production value is on another level. To give you a clear look at the collection, I've sorted them into 4 distinct rarity tiers: B, A, S, and SP. Just look at the diversity across these sets. Each series tells a different story of the M7 journey. Take a look at these samples. This is SP cards. There are no signatures yet because we will be going to the venue to have the champion sign them in person. Isn't that exciting? Next, let's look at the level S cards. The with team card features the official logos of each team representing their core visual elements. We have also the materials card, showcases each team's jersey designs on the card face. You can actually feel the jersey material right there on the card. Next, let's look at the A-level cards. This category represent the teams themselves. For many fans, support isn't just about a single match, but the collective spirit of the entire team. These cards serve as the identity tags for the teams at the M7 World Championship. The puzzle card, a highly engaging category. A single card might look like just a fragment, but once you collect them all, they form a complete team panorama. And the last one is the slogan card. Features the starting players from the 16 teams paired with their official team slogans. This series captures the starting lineup of all 16 participating teams, presenting them alongside their battle cries. Each card is a concentrated expression of a team's spirit and belief. Now, let's look at the B-level cards. First is the players card. This category records individual highlights moment of the players. You'll see their most iconic heroes and classic plays. Each card represents a player's signature moment on the M7 stage. Next is the logo card. This category full includes the team logos of every participating team in the M7 main event. It represents more than just a single match. It is the official identity of every team on the M7 stage. You can collect, trade, and even exchange them for limited edition merchandise. Since every card is unique and every serial number is the only one of its kind in the world, the collection value is absolutely through the roof. Do you want to own this world premier M7 Super Series trading card collection as well? Tell me in the comments which card you want to collect the most, and I might have some giveaways for you. For more details, make sure to follow at OnePlay Official. The S-Series pre-sale starts on January 26, and don't forget you can also visit oneplay.com to make a purchase. Don't miss out. Once they're gone, they're gone. Go get yours now. Good luck to everyone. Ito yung pinakamalakas na mga kaya namin sinama dito. Dumayo pa talaga, sinasayang lang yung mga oras. Ano, ang sinalang pa nila sa akin, yung pinakamalakas daw sa kanilang lahat. Malakas pala to. Siya daw pinakamalakas sa Makinabang, lahat ng tao doon, dinurog ko na. Uy! Umpisa na agad natin. Uuwi ng luhaan tong mga tutoy na to. Uy, ayan na. Kami tutoy, gagawin kami ng Imbis na gumawa na lang ng assignment, lalaban pa ng 1v1 sa akin. Wala pa tulong kasi. Ay! Banis! Panis ka daw, Dong. Pinagbigyan lang. Uy, bigyan lang. Durog ng epic! Durog. Dinurog lang. Dinurog lang. Ka!
Puro ka lang. My spear will shatter this world! Through the shadow! Through the shadow! Spear of wrath! Hands! Puti ka ng hands! Nakangiti lang! Suffering! Through the shadow! Pwede naman akong nakarib ko yung minions. Wala ka ng minions. Ay, nadamay! Nadamay! Gagi, ginawa minions! Oh, wait, Minions lang hindi na tropa na yun. ako tumitingin eh. Grabe ka naman, minions lang yung tropa nila. Destruction! My return! Ginagawa mo dong? Picture, gagi! Nagpapugi! Iyaharap ko pa sa kanya. Pinaila sa camera! Nyaw, nyaw, nyaw! Nyaw, 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 nyaw! Nyaw, 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 nyaw! Nyaw, nyaw, nyaw! Teka lang, huwag ka muna magsaya. Huwag ka muna magsaya. Wala pa, di ba tapos? Rumble like sand under Yan the lang. weight of my Yan. fury! Yan. Nagawa mo, nangungulangot. Ay! Wala na pala siya! Parang pagtanggal ko sa kulangot ko. Wala. Yung, yung. Sabi ko naman, wag nilang sasayangin yung oras ko. Di ba, Doy? Nakita mo kanina, natutulog ako, kumakatok sa gate ng mga to. Sinama nila pinakamalakas daw sa makinabang. Tatalunin ka raw eh. Ngayon, ako ang nakinabang. Uy! Bars! Handshake naman, handshake! Hindi, wait lang. May regalo pa ako sa kanya. Regalo. Lagi ako nagbibigay ng regalo ko. Lagi may regalo, regalo Ito. mo. Skin. Intentional feeding. Nagara, nag-report. Regalo ba yan? Ay, matinipe pa. Bolok? Grabe ni effort mo dong. Regalo mo sa kanya? Grabe guys, napaparigilan na ako ng mga kalaban dito. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Bale, 4 nga pala silang dumalaw. Iniisip ko, ito na ba ang aking pagpanaw? Wala pa naman akong pre-kill. Paano ako makakatakas nito? Nang mapansin kong susugod na yung saber, iniwan ko na lang kaysa ako pa yung mapas lang. Pero guys, nakonsensya rin naman ako. Kahit ganito yung buhay ko, tutulungan ko pa rin kayo. Tignan nyo, ang natira na lang sa HP ko ay piso. Akala ko nga guys, umuwi na yung Nubari ay patipi-tipi pa ako. Nandyan pa pala siya, kaya yung skills niya muntikan pa sa akin tumama. Kung yan ay umabot, sigurado ako ay malungkot. Ayaw talaga nila akong pauwiin dyan guys. Tingnan nyo, nag-ulti pa. Ngunit nakauwi pa rin ako ng payapa. Matapos nun, napagdesisyonan ko ng libutin ang buong mapa. Pero habang kinikirir ko tong minions, bigla ba naman nag-shadow sa akin yung Habayusa? Hindi naman ako kinabahan kasi dumikit sa akin ng aking mga kasamahan. Sabi ko, sige, okay lang ako, kayo na ang bahala dyan. Subalit napahamak sila ng akin silang iniwan. Ako pala ang kailangan sa digmaan, kaya naman akin silang binalikan. Inubos nila ang aking kakampi, kaya aking binawian. O diba, naka-double kill pa ang bida. Kaso nga lang guys, may malaki akong pagkakamaling nagawa. Akala ko kasi naglo-lord na sila, mali ang aking pangunawa. Sakto naman sa core nila tumama, kaya ginaw ko na. Ang nangyari tuloy, napunit ako at bigla na lang nawala. Nagkaroon tuloy ng lakas ng loob yung mga kalaban upang lusubin ang aking mga kasama. Tingnan nyo guys, mauubos yung mga kakampi ko dyan. Alam na kasi ng mga kalaban na wala na ako eh. Kumbaga ako yung kinakatakutan nila na parang tigre. Nako po, may lord pa naman, sigurado sa pagdedep kami na naman ay mahihirapan. Medyo nakaramdam ako ng kaba, lalo na nang ang lord ay kanilang makuha. Tamang dep na naman kami nito, buti na lang walang mga kalaban na nagpunta. Sa bagay, medyo nag-aalangan din sila, baka kasi sa pagkikrill sila ay aking isama. Kilala nyo naman ako guys, kapag ako ay napuno, talagang hindi inaatrasan ng kahit na sino. Muli na naman nga silang nag-clash dito, kaya nagpakalawa agad ako ng sibat, bahala na kung saan tumama. Nabawasan ko sila ng isa nang hindi nila nakikita. Tapos ang pinakamatindi pa dyan, naikutan ko sila. Kaso nga lang guys, ang nakaharap ko dito ay si Eliter. Grabe, sobrang sakit, parang naghahagis ng Tupperware. Kaya ko naman sana, pero ako ay umatras na muna. Pag napitas kasi ako, panigurado, ang kakampi ko ay kawawa. Habang nagpapalit pa nga ako dito ng item guys,
bigla na namang lumitaw tong isang to. Buti ka nyo, hindi ako patulero, kaya pinaubaya ko na lang sa mga kakampi ko. Sa ginawa kong yon, kulang na sila ng isa. Kaya sabi ko sa kanila, tara Lord na tayo. Pero bago yon, syempre nagpalit na ako dito ng imo. Alam ko na kasing ako yung uunahin ng mga to. Sinabayan ko na rin ng pagiging arelto at agresibo. Ayan oh, 3 item yung pinagpalit-palit ko. Kaya ayun, nanatili akong nakatayo. Paminsan-minsan din kasi guys, kailangan yung magsakripisyo. Ako na lang rin kasi ang inaasahan dito. Feeling ko nga tinuturing na rin nila akong superhero. Bilang panghuling build, nilabas ko na ang aking paborito. Walang iba kundi rose gold lang mga bro. Sabay chat sa kanila ng yun lang. Wari ko'y sila'y nangihinayang. Dito nga pala ako dumaan guys sa top. Sa kasagsagan ng aking paglalakad, yung Jowhead bigla akong kinaladkad. Naka-immortality pa siya niyan guys, pero wala pa rin nagawa sa akin. Sa intro lang nila ako nagawang kayan-kayanin. Tipi talaga sa akin sila malala. Nagawa pa naman nilang depensahan guys, kaya hindi agad namin natapos. Sa mga minions kasi kami ay kinapos. Nag-farm na muna ako para ang buhay ko ay mapuno. Nakita nila ako kaya nagtago ako sa damo. Laking gulat ko nga pinuntahan agad ako ng Telistra. Timing pa ako'y nag-iisa, naiwasan ko naman yung ulti niya. Tapos kahit papaano natulungan ako ni Nana. Nang mapitas ko yun guys, ito na yung pagkakataon na mag-grow as a Prael ako. Napansin ko kasi Novaria nagde-dep mag-isa. Pag napitas ko kasi ito, sa pagkapanalo malaki na ang aming tsansa. Bonus pa nga guys kasi yung tori nila ay aking natumba. Bigla ako nataranta kasi naramdaman kong papunta na sila lahat sa akin. Inuna ko tong isang lumapit. Nakakatawa kasi hindi siya sa akin makadikit. Ang lalayo pa nga ng mga kasama ko dyan guys, halatang ayaw nila ako tulungan. Mauubos ko na sana kaso nakachamba yung MM nila. Pero ayos lang kasi good trade naman, di ba? 3 ang naging kapalit ng buhay ng bida. Ang gagawin na lang ng mga kakampi ko ay mag-tower lock na lang. Sumunod naman sila sa akin at hindi nagpalin lang. At ay na nga guys, nakamit namin ang pagkapanalo. Nang dahil yun sa mga diskarte ko at plano, may mga dapat talaga isaalang-alang upang magwagi. Unang-una dyan ay ang pagpupunyagi.